Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa St. Louis Rapid and Blitz at katatapos lang kahapon ng Day 4 na pasimulan na ang maghapong puro blitz battle nila at nagkaroon na po ng panibagong leading. Dahil dito ikukombine ang naging score ng Rapid at ang naging score ng kanilang blitz at mamaya po papakita ko sa inyo ang kanilang standing after Day 4. Ngayon naman, i-analyze natin ang tatlong matitinding naging laban ni Wesley So dito. Pumili po ako ng kanyang top 3 games. Unahin natin sa kanyang kalaban. Siyempre, mabigat ito. World Champion Gukesh ng India. Ayan. At bago natin simulan, sagutan natin saglit yung iniwan natin kahapong puzzle ng Internet Chess Club. Ito po yun. Congratulations sa mga nakakita ng threat muna yung queen, iiwas, ipin muna yung knight, didepensahan ng knight, and kakapturin na makikipag-exchange ang kahalagahan ng threat muna kanina, may sundot ng bishop e3 double, and ayun, naging merienda ang tore ng buong buo. At ito naman po ang puzzle na iiwan natin for today's video. It's white to play. Ano po kaya ulit ang matindihang gagawin dito ng white? Ayan, sa mga wala pang Internet Chess Club, downloadable po sa Play Store and App Store o kaya sa site naman www.play.chessclub.com or play.chessclub.com, diretso na kagad para magkaroon na po kayo ng Internet Chess Club sa mga wala pa. Alright! World Champion Gukesh, block dito si Wesley So. Baliktarin natin kasi may mga nagre-request pagka kay Wesley gusto nasa panig sa baba no? O baliktarin natin. Nag-E4 si Gukesh, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez ang tinira at talagang hindi niya kinasasawaan ang kanyang pamatay na Berlin variation. Kasusugat niya lang kay MVL nito sa Rapid pero this time sa Blitz, baka naman magbago ang kapalaran mga kamatyas. Nag-D3, nag-close, no? Ayaw pasukin yung castling variation na nakaka-Knight E4. So D3, ibig sabihin ayaw ng puti ng equal variation kagad. Kinapture kagad ni Gukesh para ma-damage ng bahagya ang pawn structure. Pero okay lang po yan sa black kasi nagkaroon naman ng tempo na makahinga kagad ang diagonal ng light square bishop. Nag-C3. Ayan, bakit nag-C3? Ano po ba mangyayari kung capturein ang libreng pawn sa E5 na kitang-kita, libreng-libre, may queen D4 kasi. Double po yan mga kamatyas. At naipakita ko na rin yan sa mga nakaraang videos natin regarding Berlin, Ruy Lopez. Okay, meron kasing queen D4 double Matyas o queenless ang usapan. Okay, balik tayo sa C3. Kakapturein na yan. Wala ng queen D4. At time naman para depensahan na yan. Di na pwedeng ibigay yan. Wala ng queen D4 At D4 pa rin ni World Champ and nag-Bishop D6, suporta lang sa E5 at dito nag-castling, castling lang din, Bishop G5 sinundutan at nag-Queen E8. Ayan, mahilig talaga si Gukesh sa mga ganito, no? Yung pinapaprovoke niya ng ganito. Napansin nyo mga kamatya sa mga previous analysis natin sa laro niya. Yung pagkaguma nito, tapos biglang gaganon lang. Kumbaga parang nakakasira kasi yan Tapos nakaka-weaken pa ng humihina yung light squares. Napansin ko sa style ni Gukesh mahilig sa ganyan, yung sinusundutan ng bishop. Napailag tuloy si Wesley, Queen E8 dahil gusto niyang mapanatiling solid pa rin ang pawn structure niya. Nag-Rook E1. Aba, nag-F6 din. Pero nakikita ko dito may dungaw na Nagkabintana na yung queen, nililipat dito so may purpose naman. Bishop H4 at nag-A5. Ayan, space sa queen side. Mukhang mag-A4 pagka ganyan Kakain ng space para maluwag ang galawan sa queen side. Nag-Knight BD2, nag-A4 na nga. Okay, dahil hindi in-A4 ng puti, dumiretso si Wesley. At nag-Knight C4, pressure sa bishop. Ayun, novelty by Gukesh dahil ang old line po dito na nakatala pa sa bookline ng chess.com ay Bishop G3. Ayan, may tumira pa ng Bishop G3. O balik tayo sa Knight C4 at nag-Queen E6, tineret ang Knight at nag-Knight E3, Rook E8. Ayan, concentrate lang si Wesley sa E-file, sa pagpapatibay sa sentro at nag-Knight F5, tineret ang Bishop, umatras lang, okay, para di ma-exchange kagad, nag-Queen C2. Ayan, talagang dumarating talaga sa portion ng mga islug-islugan. Yan ang napansin ko sa mga malakasang laban May mga silent move sila na dapat wag kang bibitaw wag kang basta-basta bibigay sa mga silent moves nila Iniintay ka lang magkamali, parang ganun no? Nag-G6, okay, pangpaalis ng knight, kinapture na ang pawn E5. Ano? Sabay ano
Bakit ganun? Bakit binibigay ang knight? Pero sinimplihan lang ni Wesley, ayaw niyang paguluhin ang kaniyang mundo. Nag-knight takes e5 lang. Okay, dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't ayaw capturein yung knight? Oh, litso na yan ah. Kasi ito po mangyayari, ka-capturein lang. Pag dito kasi may e6 double, ano? Okay, iwas natin sa medyo malayo-layo sa tama. O baka tamaan eh. Queen C4, ang gagawin po ay Rook E4. Tingnan yung kalkulasyon na ginawa dito ni Gukes, ano? O pag dito, tatamaan na naman dito. Grabe, saan lalagay ang reyna? Halimbawa, Queen C5. Rook G4 check. Ibig sabihin, nakalculate ni Gukes ito. King H8 sabay capture dito. Ano? Grabe. Ang lupit. Parang wala pang direct, ano? Pero in realization kasi, tinan yung mga pyesa sa queen side, oh, undeveloped. Tapos almost massive na yung load ng king side. Aw, grabe mga kamatsas. Grabe talaga. Balik tayo. So, knight takes e5. Knight takes e5. F takes e5. Umalis na yung knight. And the queen f7. Ayan. So, idea po ng queen f7, syempre, kitang-kita, yung bishop, bibigyan na ng buhay. I-develop na yan. Kailangan ma-develop. Kagandahan lang sa position ni Wesley dito, ay nasa kanya ang bishop pair versus knight and bishop ni Gukes. Medyo mahina. Yan. Bishop g3, tineret. Para pag nag-bishop e6, may capture dito. So, pamigil sa planong development, nag-b5 muna. Okay, b5. Grabe yung pawn structure na yan. b4, in-enpasan capture, ayun lang mga kamatsas. Oo nga, no? Unang tingin ko parang ayaw kong i-enpasan kasi mabubuksan yung A file eh. Naka-ready naman yung Tori niya. Oh, dapat daw C5. Ayan, maganda pala. C5, oo. Pamuwersa, no? Halimbawa, kung capturein, mabubuhay ang bishop, mga kamatsas, maganda. O, di ba? Pinang-pina yung pagka-espada. Mabubuhay yung dark square bishop. Oo nga, no? C5 ang pambasag, oh. O kung kakainin, pero kung di man, pero maganda pa rin ng space eh. Balik tayo sa en-passant capture na ginawa. Capture. Okay, nakipagpalitan si Wesley. Bago mag-bishop e6, tinarget ang pawn. Nag-b4 and nag-c5. Ayun, naihabol ni Wesley. Naihabol. At dito, nag-queen b2. Ayan. So, parang suporta lang sa b4. Dito, mga kamatsas, kung mapapatanong kayo, Coach, ba't di kinapture yung libreng pawn sa e5? Meron kasing sundot ng bishop b3, lipad ang bishop sa e5. Ayun. Lilipad eh. Ayusin ko lang buko. May nakalawit na konti. May nakausli. Alright, balik tayo mga kamatsas. Sa queen b2, sinuportahan lang ang pawn b4 at dito nag-bishop d7. Ayun. Hindi na naman nagustuhan ng computer. Ano sabi ni Stockfish dito? Nilagay mo na dyan, binalik mo pa. Ano ba talaga, Wesley? Nagsalita ang robot. Kumbaga naitira na daw dito tapos biglang binalik. Eh wala pa namang threat sa b5. Questionable sa computer engine na paisip. Pero ang idea naman kasi nito nakikita ko para depensa ni Wesley yung pawn e5. Kasi wala nang nakailag na yung queen eh, di ba? Pero kung computer ang patitirahin natin, medyo matindi po ang bitaw. Queen e7. Grabe. Pag kinapture ito, sabay dun lang pipitik ng capture. Pag kinapture, silipin lang natin sandali mga kamatsasa para ayun, ganon. Tapos halimbawa, capturein yung pawn c7, may bishop c3, and then b4. Ayun, bagamat one pawn down ang black dito sa ganitong position, pero pag b4, b3, b2, ay, naku, grabe, paspo ni sa criminal. Sabi nga eh, no? Ayun, balik tayo. Mabigat ang paspo na yan. O balik tayo dito sa bishop d7 na ginawa. Nag-rook a6. Bakit pumunta dyan? Gaganon. Knight d5 tapos may sundot ng knight f6. Okay. Kinapture na ang b4, capture, and nag-bishop d6. Ayun, para madepensahan kasi naka-threat na yung pawn sa e5. At nag-h3 lang. Ayun, prophylactic move lang. Okay, pasingaw lang sa space ng king. At nag-bishop c8, paalis sa tore. Another bad move by Wesley. Oh, time control nila halos pareho lang po, no? Oh, dapat daw ang tira dito h5 lang. Ayun, yun pala. Oh. At least natututo rin ako h5 para walang knight g4 kasi baka mamaya mag knight g4 kung suportado na ng pawn eh. May mga butas-butas na magagawa and then may threat pa sa e5, no? So h5 pamigil sa paparating na knight g4. Ayan po mga kamatsas. O bishop c8, threat sa tore, rook a7, bishop d7 ulit, and then nag-queen c3.
Parang naka-ano 'no, lutang ang isip ni Wesley. Parang gano'n, eh, 'no, kasi parang di niya alam ang gagawin, eh. Pabalik-balik gano'n. Kung sabagay blitz kasi mga kamatyas, eh. Kaya kung minsan talagang ang hirap din talaga mag-decide pagka konti ang oras. Naramdaman ko lang parang nag-aabang lang si Wesley, parang medyo lutang pa yung ano niya, yung plano niya. Hindi pa niya alam yung talagang tumbukan na plano mga kamatyas ano. Knight D5, okay, tineret yung C7, Rook C8, depensa, passive ang pwesto niya, eh. Queen D3, bakit gumanon? Yun lang. Parang walang threat yung Queen D3 'no, parang basta lang nakatira, oh. Pero ang accurate pala, Knight takes C7, grabe natakot kasi si Gukes diyan. Bakit siya natakot? Baka iniisip niya alisin 'to tapos pin kaso may check, eh. Pagka gumanon naman may Knight takes naman, hagip pa yung Queen. Oo nga 'no, kain lang pala. Ito po continuation, capture, capture, and then capture, and bishop E8. Kaso talo na rin pa rin talaga. Bagsak na yung pawn E5. Losing si Wesley pala talaga dito. Pero ano ang milagrong nangyari? May milagro ba? Ayan, abangan nyo. Abangan. Bishop E8. Sunod-sunod ang bad moves ni Wesley talaga. Dapat daw tira Bishop C6. Dahil nawala yung queen doon, Bishop C6 ang mas maganda, nakatret pa. Kumbaga, timingan pa lang paalisin na yan. Pumangit ang position ni Wesley, no? Queen F3, wala na rin, lutang na rin. Nakalutang na rin ang isip dito ni Gukes. Pero may threat naman, kaso parang check lamok lang ang threat, eh. Queen F7, wala na. Inaccuracy, sunod-sunod na talaga kay Wesley. Sunod-sunod bad moves niya talaga, oh. Puro pula notation dito sa chess.com, oh. Ibig sabihin ng pula, talagang bad move yun, eh. Grabe. Dapat daw po ang tira ay Bishop C6 pa rin. Grabe, no? Hindi na tinatamaan. Nag-Queen G4, threat ang Torre at nag-Rook B8, Queen G5, okay, control sa F6, Queen G7, tiis-tiis lang si Wesley. Lumutang na yung King. Ang laki na ng lamang, sa evaluation bar, Halos lahat kinain na ni Gukes. Knight G4, King E6, Queen D2. May tama pa doon, Bishop C6. At dito nag-Rook A6, Rook B6. Grabe, nakakapit talaga si Wesley. Grabe. Anip yan. Naalala ko yung Voltron, Defender of the Universe. Voltron ba yun o Transformer? Para siyang Defender of the Universe. Susundutan doon ng check. Grabe. Anip ang inabot ni Wesley. Para siyang dito, no? Parang ginapos ang kamay niya rito na walang kalaban-laban. Check doon. Yun! Kinapture. Ito na. Dito winning na, dapat daw Bishop D8. Pero sinacrifice, kasi ang nakita dito ni Gukes may ganon. 'Di ba? Kinapture lang, check ganon, check, ganon, check. Nabuhay yung bishop. Pero ang accurate to, kain pa nga to, eh. Wala naman check sa F6 at saka sa F8, kontrolado, eh. Check, gumanon, capture, E5, may check na doon. Queen A6, depensa. Patay tayo. Bad move na naman ang depensa ni Wesley. Dapat daw ang depensa ay Queen D4. Pag chumek dito, ganun lang. Kakatakot ang pwestuhan. Queen F4, gumanon, threat ang knight, gumanon. Gumanon, and B4. Aba! Ayun na, ito na nga yung milagro na sinasabi ko. Mukhang makakagulo pa yung paspo ni Wesley. Queen D4, Queen C5 hamon, Queen D7, H5, pinaalis ang knight, Knight E3, at nag B3. Grabe. Mukhang makakapuwing pa yung isang paspo na yon. Queen B7, Queen B4. Mukhang makakapuwing pa. Kain-kain, Knight C4, at dito po naubusan ng oras si Gukes. Grabe. Naubusan ng oras. Ang sakit. Ang sakit ng pagkatalo, oras, pero actually slightly better na si Wesley. Ang tira lang daw is King F7. May pass pawn kasi, mga kamatyas. Gaganon, no? Lalapitan yung knight tapos susundutan ng bishop kapag nandun na yung knight sa B2. Grabe talaga. Napakahiwaga talaga ng chess, Losing na losing, bangkay na buhay ang position ni Wesley. Nakabawi siya kay World Champ Gukes. Ito pa yung kanyang sumunod na matinding laban, mga kamatyas.
Black uli si Wesley dito kay Shankland naman. Knight F3, D5, G3, Bishop G4, Bishop G2, C6. Ayan, yung ganito pong defense formation against Fianchetto system. Naalala ko si Artur Yusupov. Ayan, kilala niyo po si Yusupov na nasa Germany na ngayon, ano? Grabe, ang galing ni Yusupov sa black dito. Yan ang kanyang anti-Fianchetto system eh. Yung lumalabas ang bishop, tapos nag-E5, kinokontrol ng husto ang sentro. Ayun oh, bishop H5. Yun lang kay Yusupov. Sa pagkakatanda ko, kinakapture yun sabay E5 eh. O, medyo nagkaroon ng innovation ng konti. Pero bookline pa rin naman yung bishop H5 ni Wesley. Nag C4 para basagin na kagad ang solid center. Ayun, kinapture din. Ayun na nga po ang aking natatandaan. Si Yusupov ginakapture kagad yan eh. Pero this time may C4 na nakakommit. O tingnan natin kung anong pinagkaiba. Po nang pinang-capture. And then kinapture. Ayun, pag-capture po ng po novelty. Bishop talaga laging pinangkakain dyan. Ano kaya naisipan ni Shankland, no? At nag-invento siya ng e takes F3, double pawn at nakabara pa yung bishop for the meantime. So kinapture na yung pawn C4, rook E1, E6, queen C2, threat ang pawn, and the knight C5 sundot sa D3 square. At kinapture na yung pawn C4, knight D3 double, at nag-rook E3, okay, kinapture na po yung bishop, and nag-knight C3. Ayun, para yung knight naman, wala namang kawala pa yan eh. So, inuna na lang ni Shankland yung development, at dito nag-knight takes A2. Kumbaga, bago man lang makatay, nagpakabayani muna yung knight na tagpasin yung pawn. At least nakapingas ng isang pawn, no? O, yun. Rook takes A2 and knight F6 develop. F4, ayun, para mabigyan na ng buhay ang bishop. Nag-bishop E7, angat lang develop. Nambasag na si Shankland. Ayun na po. Kumbaga, nang gulo na. Wasak-wasak na to, kumbaga, sa isip ni Shankland. Hindi pwedeng patahimikin. O yan, nag-F5. Kinapture ni Wesley kasi talagang matindi. Pupunitin ka talaga niyan. And then, nag-Queen B4. Ayun, nag-isip ng paraan dito si Shankland. Paano niya mapapanatiling hindi makapagkakasling dito ang black. Kasi kapag nakapagkasling na po, swabe na eh. Swabe na, wala nang kagulo-gulo pa. So, yan ang paraan ni Shankland para kahit paano maintain pa rin ang gulo. Yun nga lang, dapat daw pong tira is D4 sa computer. Wala. Queen B4. Ang ginawa, Queen C7 lang. Okay, depensa sa B7. Okay. And then nag-Rook A5. Ayun oh. May threat sa pawn. Tapos gaganon oh. Aw, ang sakit. Ang sakit ng threat. Pero nag-King F8 lang. Ayun, natempuhan ng atake. Iwas ang Queen. Nag-G6. Hindi pa rin po naging matagumpay dito ang puti na bawiin yung pawn F5. Sumolid pa nga. At nag-G4. Talagang wasak-wasak na to. Bahala na. Parang ganun. Bini5 ni Wesley. Maganda man ang forma, pero blanderacious ang nakalagay. Ayun. Dapat daw ang tira is F takes G4. Oh, relax lang. FG4 lang pala. Pero dito, Bini5 eh. Knight takes B5. Mali din po ang continuation. Dito ang tamang tira mga kamatyas. Queen A1 lang daw. Yun, Queen A1. Huwag nang pansinin yung atake na yan. Pinansin eh. C takes B5. Nakahang pa yung queen. Capture. So dito, lalabas. One piece down na, no? Rook B8. G5. And then, Rook takes B5. Aba, kumapture doon. Ang gulo ng laban nila. Ayun, dito mga kamatyas. Ito yung crucial position eh. Maganda to. Sige, ipagets ko sa inyo. Ano kaya yung accurate move na nakita ni Wesley na yun talaga ang tira din ng computer engine? Accurate yun eh. Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Accurate yung Rook E5. Oh. Ibigay na lang yung bishop. Lamang pa rin naman eh. Rook C3 umiwas. Check. Iwas. And the Queen B7. Rook B3 talagang ayaw tantanan. Ayaw capturein to. Gusto ni Shankland talaga. May pangligalig talaga. Oh. Kinapture na yung bishop. And then check doon. And then capture. Ayun. Alright. Pagka ganito, oo nga, wala nang gulo dito. Na-realize ni Shankland, ubus na ang lahat ng panggulo niya. And then, ito na po yung next. Magki-King G7, labas ang Torres somewhere. Ayahay na ang black. Ayun. Umayahay. Okay, mga kamatyas, ganda ng laban ni Wesley, no? Pero, nakakapagod yan. Yung ginawa ni Shankland na energy ng mga bira, nakakapagod yun. Kaya bilib ako kay Wesley sa ginawa niya dito.
na talagang na-hold niya yung nerve niya, no, na wag bumigay. Galing, perfect ang game 2. Okay, so ito naman yung kanyang last game. White naman siya dito sa number 1 player ng Uzbekistan na si Abdusatorov. Yan, malakas yan. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Gyoko piano. Ayun. Ito na po. Parang piano na to. Lagi nating nakikita sa kanila to, no? Ayan. A6. Okay. Para ready na tumakbo yung bishop pag inatake. H3 para walang bishop G4. At umiwas na para di na matempuhan ng atake. Umiwas din para pag nag-knight A5 ay may aatrasan. Nag-castling. Nag-knight BD2. And nag-king H8. Grabe yung king H8 variation dito. Malalim to. Prophylactic move, ano? Oh, pag-iingat pero gagawa ng atake yan mamaya bishop H4. At yan ang lumalabas na new move naman sa laban na to. Kasi ang nangyari pa na itala pa sa record ay knight F1. Inikot muna yung knight doon sa G3. Ayun. Oh, pero bishop H4, new game na to. And bishop E6, tapatan ng bishop. Castling lang, di pinansin ni Wesley. Knight E7. Okay, lilipat yung knight doon at dito nag D4. So inintindi na lang ni Wesley na mabuo, maging solid ang sentro at nag knight G6, bishop G3, tutok sa E5 and nag queen E8. Okay, pag sumabay-sabay ng capture diyan, meron kasing capture din doon. So magiging sapat yung depensa sa E5. Bishop C2 muna, rook D8, rook E1 and knight H5. Okay, ito pong knight H5 ang plano bukod sa inaatake yan, magda knight F4. Ipopwesto yung knight sa F4 para magkaroon ng malakas na hataw ng atake. Knight takes E5 by Wesley, yun lang. Meron na palang ganong taktika na naka-open nga pala yung knight. Okay, kasi pag kinapture po yung bishop, may capture doon, check pa eh. So kinapture, takes, capture sa D4 and capture, bishop takes D4, knight F3. So, ang mabigat na paparating dito na nakikita ko, yung knight G5. Threatening matchas. Bishop takes, rook B1, bishop C3, rook C1. Okay. Diyan sumala yung paa ng tore. Dapat daw po rook E3. O yan pala accurate move dyan. Yan ang pang taboy. Yan ang pang neutral dyan sa bishop na nanggugulo. So, nag-bishop, nag-rook C1, bishop D2. Ayun. Dito naman, B5 lang ang tamang tira. Kumbaga, nakathreat kasi yung pawn sa rook, B5 lang para solid. Na-miss ni Abdusatorov, bishop D2, kinapture lang capture and queen C5 para naman i-threat yung pawn sa C7. Pero anytime naman mababawi na kasi dalawa yung hanging pawns eh. Nag B5, okay, A4 binasag muna, kinapture, yun lang. Dapat daw dito ay bishop C4. Patibayin ang pundasyon ng B5. Kinapture, di nawasak yan, double pawn pa. And then F4. Napansin nyo, no? Yan, bitin na yung C7. Hindi pa kinakapture, yan ang diskarte na magaganda, F4 para may paparating na F5, double, nag-bishop B3. F5, another accurate move by Wesley. Kinapture, capture, 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 knight E5, and then capture. Ayun, biglang luminis. F6, and then rook B7. So, threatening matcha sa G7. Nag-rook G8, only move. And kinapture na po. Capture ng queen, capture, capture, and rook A7. Sabay dinaanan ni Wesley sa endgame na maganda. G6, capture, takes, H5, and then another capture. Grabe, no? Biglang gumanito biglang umayos yung endgame. Oo, dito pa lang pangitan na napakaganda ng puti. Yun nga lang, syempre inaccurate play, hindi pa rin madali. Pero ang time dito ni Abdusatorov 9 seconds na lang. 1 and 21 pa si Wesley. Aray nako, masakit. Masakit yung oras. O ganun. Uy! Grabe, may rook A6 pa yon. Pag kinain to, may check Hindi aabutan yung pawn. Gumanon lang. Rook G6. Ayun. So dito po na-maintain. Dito na-maintain yung Pero halos equal pa rin eh. Yun nga lang. Ayun. Isang tira lang. Talo na kagad. Ganyang kaselan ang endgame. Dapat daw po King D3 ang tamang tira. Pag nag-King C1, kasi laging may threatening matches eh. Pag nag-King C1, King C3. Pagka gumanon, may Rook B2 check. Pagka gumanon, Rook F2. Ayun, para di makaprogress. Ayun nga no. Kasi pag nag-G5 kasi gaganon, mati pa. Mamamati pa.
So dito ang obligadong ginawa ng puti, rook G8 na eh, oh, tapos kumapture dito. So yun pala ang pang-equal pero hindi nakita ni Abdusattorov to, nag-E4 eh. O pag E4, G5, yun lang. Dapat daw ang tira, rook G8 na. Rook G8. Sabay bago na mag G5 no, or F7, G5, G6. Yun ang accurate pero nag G5 si Wesley, King D3, o di naka-equalize uli. E3, wala na talaga. Talagang wala na. O, F7, magku-queen, nag-rook F2, check, gumanon, check, gumanon, G6, ayun lang. So dito po kasi kung gaganon E2, mag-rook E6 lang, kahit na i-exchange ang torre sa pawn, mag-G7, 2 connected pass pawns na yan eh. Wala, ginanunan lang oh. Ayun oh, gumanon lang oh. Rook F6, ayan, panggulo para pagka nalihis may check, di ba? Eh kaso, gumanon lang. Oo nga, accurate. Accurate, di pa rin makapromote. Check, ganon, ganon. O kasi magku-queen eh. Check, di ba? Gumanon, and then G7. Naku po, ito na. Ku-queen na. What a beautiful endgame battle. Okay, gumanon, capture, nag-queen. Ayun, so dito po, talagang ang ganda ng laban, ano? O, nag-queen na lang kasi pag kinapture po yan, sisimplihan lang ng queen eh. O, pag nag-queen, chicken lang. Kuha yon tapos another queen. So, grabe. May tabla si Abdusattorov sa end part pero wala, hindi accurately nagawa eh. Kasi due to time trouble na rin mga kamatsas. Ito po ang kanilang standing after day 4. Okay, silipin natin. Nanguna si Levon Aronian pa rin. Grabe talaga tong si Levon. 19 points. Fabiano Caruana 17 points. MVL 16.5. And then Wesley So and Abdusattorov with 15 points. Ayan, si Wesley umangat ng pang-apat. So yan po mga kamatsas ang standing after day 4. Abangan naman natin ang huling araw ng bakbakan at doon malalaman kung sino talaga ang champion sa St. Louis Rapid and Blitz mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.